Good morning, pag-usab sa tanan, may buntag sa tanan. Salamat sa Ginoo. No, sa another Sunday kay gialaw na to kaya iusa ta sa pagdayeg kaniya. So today, let's continue our study in the book of Ephesians. So, series ta sa Ephesians. So I want to repeat it again. The chapter 1, verse 3 to 14 is a one long sentence in the original manuscript. Ang 3 to 14, chapter 1, isa lang na ka-sentence sa original manuscript sa Greek. And this one long sentence is called eulogy. Ay mo kalimot na. Kanang 3 to 14 is called eulogy, or it's an expression of praise to God. So siya ka pag-express sa pagdaig sa Dios. It's about praising God for our great salvation. Tungod sa atong kaluwasan ang dawat. So this morning, let's continue to study the reasons why we should praise God the Father. Part 2. So part 2 ni. Okay, 3 to 6 about na ni Father. Okay. So please open your Bibles with me in Ephesians chapter 1, verse 4 to 6. Padayon na to. Even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him in love. He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace, with which He has blessed us in the Beloved. So, muna yung first point sa itong message karon, part ni sa about sa pag-praise nito sa Ginoo, reasons why we should praise the Father. Sa verse 4, first point na to, praise the Father, because He chose us in Christ. Praise the Father, because He chose us in Christ. Bisaya pa na, daygo na to ang Dios Amahan, nga naman, tungod kay gipili kita niya diha kang Kristo. Diba? Ngayon sa verse 4, even as He chose us in Him. Kisama ni Him niya, Christ. Gipili ta sa Dios Amahan diha kang Kristo. So, mo ni usa sa mga rason ngano nga pasalamatan daygo nato ang Dios Amahan. Tungod kay gipili kita niya diha kang Kristo. Ngano pa diri before the foundation of the world. The blessing that we receive from God the Father mentioned in verse 3. Diba niya sa He blessed us. Sa verse 3. Now, karon sa verse 4 to 6, mas gi-expand pa niya. Giablihan pa niya mayo dira ang blessing. Giisa-isa niya mayo. Di ba niya He blessed us. So general kaayo. Sa may blessing yun, sa matapag bless sa Ginoo. Pag abot sa verse 4, karon atong verse karon taman 6, giisa-isa niya giablihan. Mura pag kurtina nga He blessed us. God bless us. Pero sa mga yun sa matapag bless sa Ginoo. Giablihan niya kurtina dira oh. First, He blessed, He chose us. Gipili dita niya before the foundation of the world. From verse 3 to 6, God revealed His eternal plan sa pagluwas ka nato. Diba? Ingon sa verse 4, ingon nga siya nagpili ka nato diha kaniya sa wala pa ang pagtukod sa kalibutan. Girevealed sa Ginoo ang eternal plan. Kaya ang pagplano din sa Ginoo sa pagluwas ka nato wala mag-start sa pagsugod sa kalibutan. Ningon siya before the foundation of the world. So kining plano sa salvation is from eternity. Giplano na sa Ginoo dahan. So kining a verse 4 to 6 mao ni sa one of the basis sa atong gituohan nga doctrine kanang gitawag og the doctrine of election. Familiar kay tang mga SDG members na og nagdugay na SDG kaning the doctrine of election. Ang uban siguro dili familiar. Unsa man ning the doctrine of election? The doctrine of election, mao ning definition, is the free and sovereign choice of God made in eternity past to set His love on certain individuals. Ano? Doctrine of election.
sovereign choice sa Ginoo. Free and sovereign choice of God. Unya, made in eternity past. Gibuhat na niya, himo na sa decision from eternity past. So wala pa'y nabuhat nga tanan to set His love on certain individuals. Kini nga doktrina, kining doctrine of election, is one of the most controversial doctrines in Christian theology. Mo ni pinaka-controversial nga doktrina sa Christian theology. Tungod kay ang uban dili mo tuan nga doctrine. Kay para nila unfair ang Ginoo kung doon na siya pilion. Unya ang uban dili niya pilion. Mao di sila mo daot ani nga doktrina. Unfair ang Ginoo kung doon na siya pilion, unya ang uban dili niya pilion. Nang pangutana, how can God be unfair? Nga kitang tanan, what we all deserve is God's wrath and hell. Kung ang tao mangayo og fairness or justice sa Ginoo, isa lang ang padulngan natong tanan. Isa lang ang deserve natong tanan nga padulngan. Ang lake of fire. Hell. So dili ta pwede makaingon nga unfair ang Ginoo. Hinoon, gracious ang Ginoo. So sa Biblia, there are 3 kinds of election nga gisulti sa Biblia. Unsa man ni? Una, gitawag og theocratic election. Theocratic election. Unsa man ni? Unsa man ni theocratic election? Mao ni. Of all peoples sa kadaghan tao sa tibuok kalibutan, sa Old Testament times, God chose Israel to be His own people. Mauna ang gitawag og theocratic election. Ingon niya sa Deuteronomy chapter 7 verse 6 to 8. Ningon si Moses, "For you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people for His treasured possession out of all the peoples who are on the face of the earth." Yung siya, it was not because you were more, dili to kadaghan mo in number than any other people that the Lord set His love on you and chose you. Gani, for you were the fewest of all peoples. Dili, kamu gani ang pinakagamay. Wala mo gipili to, kamu ang pinakadaghan. Gani, kamu ang pinakagamay. Usay rason, ingon sa verse 8. But it is because the Lord loves you. But, listen, kini nga matang sa pagpili, importante kini, mamina mo, walay kalabutan sa gitawag nga personal nga kaluwasan. Nga naman, tungod kay dili tanang Israelites maluwas gikan sa kapungot sa Dios. Dili tanang mga Israelites malangit. In fact, kaudto nimo sa John chapter 1, ingon si Jesus, ingon sa John nga si Jesus may adto sa iyang katawhan apan gi-reject siya. Tungod kay dili ni wala ni maggaranti nga makahatag og personal nga kaluwasan. Ningon ang Romans 9, ang evidence nga dili tanang mga Israelites maluwas. Romans 9 chapter 9 verse 6 to 8. Mao na ang verse nga dili tanang Israelites maluwas. Romans 9 6 to 8. Yun siya. Apan bisan dili tanan kanila ang nagpulos niini mga pribilehiyo, wala kini magkahulugan nga wala tumana sa Dios ang iya saad. Tawa? Kay dili tanan nga kaliwat ni Israel pinili sa Dios. Dili tanang mga kaliwat ni Abraham maisip nga iya gayud nga mga kaliwat. Kay nagaingon ang Dios kang Abraham nga ang mga anak lang ni Isaac ang ilon nga iyang mga kaliwat. Kini nagakahulugan nga dili tanang mga kaliwat ni Abraham maisip nga mga anak sa Dios, kung dili ang gipanganak lang sumala sa gisaad kang Abraham. So being in the line of Isaac through Jacob, na nahimong Israel, did not make a person a true child of the promise. But pasabot, not all physical Israelites are true heirs of the promise. Napay verse, Galatians 3:7. Galatians 3:7.
Know then that it is those of faith who are the sons of Abraham. Sa Bisaya, busa klaro nga ang mga tao nga nagatuo sa Dios mao ang tinuod nga mga kaliwat ni Abraham. Galatians 3:29. Ug kung kamo iya ni Kristo nan sa pagkamatuod kaliwat kamo ni Abraham spiritually ug mga manununod sumala sa saad. So mo ni una nga election. Klase nga election, theocratic. So dili tanang mga Israelites pili sa Dios. Giluwas sa Dios. Second kind of election, gitawag og vocational election. Vocational election. Saan yung vocational election? The Lord called out the tribe of Levi. Di ba? Ang Diyos nagpili sa mga Levi nga mahimong priest, mahimong pari. But Levites were not thereby guaranteed again salvation. Dili po niya siguro nga makadawat sila with eternal life. Gipili lang sila sa specific nga trabaho nga mahimong pari. Mag-serve sa temple. Pero wala na magarantiya og kaluwasan. Sa laing example, sa New Testament, Jesus called 12 men to be apostles. Di ba? 12 ang iyang gitawag nga mahimong mga apostoles. Apan naliwas ba sila tanan? Ang 12? Only 11 of them to salvation. Judas for destruction. Si Judas na impyerno. Mao ni gitaw og vocational election. Ang Dios nagtawag, nagpili aron mahimong magtrabaho sa specific nga trabaho. Mga Levites mahimong pari. Ang 12 men mahimong apostoles, pero dili na siguro naghatag og kalawasan kay si Judas na impyerno man. Tanawang John 17:2. John 17 verse 2. Evidence nga si Judas destined to hell. John 17:2. Sa akong pagpakiguban kanila, prayer ni Jesus sa mga disciples. Sa akong pagpakiguban kanila, gibantayan ko sila pinaagi sa imong gahom nga gihatag mo kanako. Gibantayan ko sila ug wala gayoy nawala kanila. Tanawang next slide. Gawas lang sa tao nga gitakda na nga mawala aron matuman ang kasulatan. Gitakda na dedaan nga si Judas malaglag sa impyerno, mawala. Ang kanang gingon na aron matuman ang kasulatan. So kini day si Judas giprophesied na ni daan sa Old Testament pa. Kinsa nagpropesya ni Judas nga luiban niya si Jesus, si David. Kita nato na sa Psalm chapter 41 verse 9. Salmo 41:9. Gipropesya na daan nga si Judas luiban gyud niya si Jesus. Verse 9. Psalm 41:9. Bisan ang suod kong higala, si David ning sulatan niya, nga gisaligan ko pag-ayo og nakigsalo kanako sa pagkaon, nagluib kanako. Of course, wala masayad si David kung nga propesiya na dito yung gisulti. Pero propesiya ni mahitungod ni Judas. Nga luiban niya yun si Jesus. Mauna nga sa John 17, ningon si Jesus verse 12 nga, wala gayoy nawala kanila, gibantayan ko sila, gawas lang sa tao nga gitakda na nga mawala. Gitakda na didaan si Judas, dili na si Judas, gipili for salvation, but for destruction. Now, di kita question sa Diyos niya na. Torke sovereign will na sa Diyos. Decision sa Diyos. Now, ikatulo, uglas nga klaseng election, kini, salvational election. Salvational election. Mauni ang klase nga election ang gisulti dinhi ni Paul sa atong passage karon. Gitawag nig salvational election. That God chooses certain individuals for salvation.
nga ang Dios nagpili og pipila lang katawo alang sa kaluwasan. Nagpasabot kini nga dili tanang tawo gipili sa Dios aron maluwas. Di ba ningon sa verse 4? Even as He chose all, not all. He chose us. Again, kini choose diha, mo salvational election na. Pagpili sa Dios para maluwas. So kanang us diha nga gipili sa Dios before the foundation of the world. Mauna, again, tanaw na to ang context, tanaw agad ang Bible, tanawa ang passage, kung kinsa nang as nga gisulti diha, mauna ang saints, mga saints nga giingon gihapon sa verse 1. Ang mga Kristohanon sa Asia Minor, nga in the larger context, the universal church, ang tanang nagatuo kang Kristo as their Lord and Savior, mao ang gipili sa Dios. Buot pasabot, if you believe in Jesus Christ as your Lord and Savior, ug makita ang kabag-uhan sa imong kinabuhi, apil ka sa pinili. Kay posible man mangutana ka, Brad, unsa ano pagkabalo nga pinili ko? Mutuo ka ni Kristo. Mo believe ka sa gospel. Dili nimo i-reject ang gospel. Dili nimo i-reject si Christ sama ni Judas. Nga gi-reject niya si Jesus. Mas gipili niya ang bahandi sa kalibutan kaysa ni Jesus Christ. Ang tinuod, aron masayra nimo nga pinili ka sa Dios, mutuo ka ni Jesus Christ as your Lord and Savior, magrepent ka sa imong sala, ug makita ang kabag-uhan sa imong kinabuhi. Kaya ningon ang Biblia, if anyone is in Christ, he is a new creation. Mao nay evidence sa tinud Kristohanon. New creation. Dunay gitawag og regeneration. Nag-ingon ang John 10. Nanawa? Ang evidence. John 10 verse 25 to 28 nag-ingon. Mingon si Jesus kanila, gisultihan ko na kamo kung kinsa gayud ako. Apan dili kamo mutuo kanako, ang mga milagro nga gipabuhat samahan kanako, nagapamatud usab kung kinsa gayud ako. Apan dili kamo mutuo kanako, ngano man? Tungod kay dili kamo kauban sa akong mga karnero. Pag-ari ni Jesus Christ sa kalibutan, daghang yung dimutuo niya. Bisa nagbuhat niya sa mga milagro nga nagpailang nga siya anak sa Diyos. Siya ang Mesiyas. Siya ang manuluwas. Bisa iyang mga katauhan, mga Israelites, wala mo tuo niya. Pani-explain ni Jesus ningon sa diri. Nga nung wala mo tuo? Tungod kay dili ka mo kauban sa akong mga karnero. Ang akong mga karnero, ningon sa verse 27, chapter 10 sa John, ang akong mga karnero, paminaw, maminaw kanako. Nakaila ako kanila ug nagasunod sila kanako. Gihatagan ko sila kinabuhi nga walay katapusan ug dili gayud sila mawala. Kay walay makaagaw kanila gikan sa akong mga kamot. John 6:44. Walay tawo nga makaduol kanako, gawas kong ang amahan ang nagasugo kanako nga magdala kaniya ug ako magabanhaw kaniya sa katapusan adlaw. Giingnan ni Jesus ang iyang mga disipulo sa John 15:16. Ni siya, you did not choose me, but I choose you. Dili kamo ang nagpili kanako, kundi ako ang nagpili kaninyo. So kining atong kalawasan, kung nituo ta ni Jesus Christ, kung nisunod ta ni Jesus Christ, kung naghinulsod sa itong mga sala, o nakita ang kabaguhan sa itong kinabuhi, dili nito kung kita nagpili nini. Kung dili ang Diyos. Kaya kung kita'y papilion, unsa itong pilion? Dili ang Diyos. Lingon ang Romans 3. None is righteous. Say next. No one seeks God. Walay nangita sa Diyos.
Mao ganingon ang Luke 19:10. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Mianhi ang anak sa tao aron pagpangita. Kung kita'y papangitaon sa Dios, di ta kakita. Kung kita'y papilion, dili ta mo pili. Di magnitaw say mo pilig Domingo mo simba, kana pa bang pasundon tas Ginoo. Di magnitaw mo apil permitting. Samot nagkaluwasan, samot nagpakinabuhing balaan, matarong. Wa tay kakayahan. Nindot yung sa call to worship ganiha. Walay matarong na to. Romans 3, basahin nyo na 10, 9 to 16 to 18. Diha, makita unsa ta kang ngilad atong sinful nature unsa ta kadautan. Kung kita ang papilion sa Dios, pasagdan ta, di gid ta mo pili sa Dios. Tanaw mga tao karon. Yun sa ang Biblia. Yun sa Jesus sa Matthew 7. Sigpit ang dalan paingon sa kinabuhi. Lapad kang dalan paingon sa kalaglagan. Ningon siya, easy daw. Easy ang kinabuhi sa nga dalan paingon sa kalaglagan. Pero ang dalan paingon sa kinabuhi, sigpit, lisod. Hard way. Ang isa, easy way. Kinsa may gusto na tog hard way? Kasi ganahan nyo maglisod-lisod. Of course, di ta ganahan lisod. Kasi may ganahan lisod, ganahan tagsayon. Pero nga nung nisunod man ta sa lisod karon. Be. Nga nung nipili man ta sa lisod nga dalan nga paingon sa langit. Tungod ba kita nagpili? No. Ningon si Jesus Christ ang mga disipulo og para po nato, you did not choose me, but I choose you. Mao nga miingon ang verse 4 nga even as He chose us in Him before the foundation of the world. Kini nagpasabot nga wala tagiluwas sa Ginoo tungod sa atong nabuhat, tungod kay gipili dai tadaan sa Dios aron maluwas sa panahon nga wala pa ta mataw, wala pay gibuhat nga tanan. Kana importante kay nang line nga before the foundation of the world. Kaya gipakita diha kung kanusa when God choose us. When? Kamoy patubagon. Kung sa gisod sa Biblia. When? Kanusa ta gipili sa Dios? Before the foundation of the world. Kanusa? Dili sa panahon nga ni gisangyawan ka, nituo ka, wala day dito nagsugod. So kini nga pagtulunan na to medyo gilawman na nato unsa ang kaluwasan. Kung posible na sayo ta ang kaluwasan sa ding dituo lang ta. No. Karon giablihan na nato unsa kadako ang grasya sa Ginoo nato. Pag-abli day, lapos man day walay katapusan pa, gipili na tandaan, mauding nakatuo ta karon, mao nang naa ka dinhi karon. Tungod kay ang Dios nagpili kanimo sa wala pa ka mataw. Wow. Di pa ta kadayeg ana? Sa Dios. Nga wala din nakabase sa atong performance, sa atong kalawasan. Kung nakabase pa sa itong perfect attendance sa itong kaluwasan, walay malangit na to. O gipili kita sa Dios, nisumpay diha ni Kristo. He chose us in Christ. So, outside ni Jesus Christ, kung mutuo ka, gawas ni Jesus Christ, dili ka pinili sa Dios. Kaya ang pinili sa Dios, gipili lang sa Dios in the context, in the sphere of Jesus Christ. Mao ni si Jesus Christ, naata diha gipili ni Jesus Christ. In Christ. Not outside ni Christ. In Christ. Kundi ang purpose sa iyong pagpili ka nato sa verse 4, niyon siya.
even as He chose us in Him before the foundation of the world. Kung sa'y tuyo niya, that we should be, tama yung verse, Bible sa verse 4, that we should be holy and blameless before Him in love. Mao ni tuyo sa Ginoo, mahimutang balaan, blameless. Mao nga gitawag ni Pablo ang Kristohanon nga saints. Wala day masayop si Pablo nga pag-address niya sa mga Christian is to the saints who are in Ephesus. Nga naman, inumduman na to. Kung sa meaning sa saints? Set apart to make holy. Giset apart aron mahimong balaan. Mao ni saints. Kung ang since purpose sa Ginoo sa pagluwas ka nato, aron mahimot ang balaan, o mao nang gitawag tag saints. Kaya ang tuyo sa Ginoo, ang giluwas dita, aron mahimot ang balaan. Di atubang nato sa Dios, kung gingon ni sa Sunday ganiya, walay makaatubang, walay makapuyo sa presensya sa Dios kung dili balaan, matarong, limpyo. Apan di nato na mahimo, pinaagi lang ni Jesus Christ, gi-impute niya kanato ang pagkamatarong sa Dios. Jesus Christ, mao nang pwede na ta makasulod sa presensya sa Dios sa langit. Mao nga mga Kristohanon, atong responsibilidad kay ang tuyo mo sa Ginoo sa pagluwas nato, kinabuhi tang balaan, dapat ang atong kinabuhi maningkamot ta nga magkinabuhing balaan. Makasala man ta pero maningkamot ta nga magkinabuhing balaan kay ang tuyo sa Ginoo sa pagluwas nato, that we should be holy and blameless. Og magkinabuhi pud ta diha sa gugma. Diba na period niya in love. Dili lang ta magkinabuhi sa pagkabalaan, but we should also walk in love. Tungod kita unang gigugma sa Dios. So mao ni ang pundasyon why we must praise the Father, because He chose us in Christ to be holy and blameless before Him. Mo ni unang point na to karong buntag. God did not choose us to be holy and blameless alone, but God also predestined us for adoption as sons. Unsa ni adoption? Adoption means to be a member of God's family. So mo ni second point na to. Praise the Father, because He predestined us for adoption as sons through Christ. Praise the Father, because He predestined us for adoption as sons through Christ. Daygo na to ang Dios, Amahan. Tungkol gipili na niya daan nga kita mahimong iyang mga anak, pinaagi kang Kristo. Nakita nato na sa verse 5. Klaro kayo, tanahan yung Bible sa verse 5. He predestined us. Nakita ninyo? Na-observe ninyo ang inyong Bible? Tanawa gud sa verse 3 aron matudloan mo sa makakita mo sa pag-observe. Tanawa sa verse 3. Ang unang gibuhat sa Dios, di ba? He blessed be the God of our Lord Jesus Christ, who has blessed us. Diba? Then sa verse 4, even as He chose us. Diba? Verb, action, gibuhat sa Diyos. Una, He blessed. Puro past tense. Puro na nahitabo na. Ikaduha, He chose. Karon sa atong verse 5, He predestined. Kita ninyo? Puro past tense. Nahitabo na. Tapos na. Mao na ang gibuhat sa Dios kanato. Giplano na niyang daan nga kita mahimong iyang mga anak, pinaagi kang Hesukristo. The word predestined literally means to appoint. Sabot, the Lord has determined the destiny of every person. Dios i-determine niyang daan ang atong destiny. So dili na peswertihay. Ang Dios mo'y nagpili, giplano na niyang daan. Ang Acts chapter 13 verse 48, tanawa. Acts 13:48. And when the Gentiles heard this, they began rejoicing and glorifying the word of the Lord. And as many as were appointed
as many as were appointed sa asa to eternal life, unsa gibuhat? Believe. Diba? But pasabot, balik, na tanang gitakda ng daan nga mahimong mga anak sa Dios, unsay buhaton? Mutuo kang Hesus, mutuo sa gospel. Kaniyon sa Acts 13, as many as were appointed to eternal life, believe. Ang Dios wala lang nagmatarong kanato sa iyang atubangan. Indot kayo nga panalangin, no? Wala lang tagi-justified sa Dios. Nag-declare tang righteous sa iyang atubangan. One-time event na nga sa diyang nituo ta, Jesus Christ, God declared as righteous. Dili na ta makasala sa tubangan niya, mao ni gitawag justification. Legal declaration sa Dios nga kita matarong na. Mao na justification. One-time event na. Now, dili lang kay kana ang gibuhat sa Dios. Nga gi-declare ta nga righteous nga tubangan. Tanawa unsa ka grabe nga grasya nga gihatag sa Ginoo nato. Pwede nga gimatarong ta sa Dios pero di ta himong apil sa iyang pamilya. Wala lang ta niya gimatarong. Giapil pa ta nga mahimong sakop sa iyang pamilya. Maunay word nga adoption. Gi-adapta. Dili ta mga anak sa Dios kaniadto. John 1:12 dingon. Apan si bisan kinsa nga midawat og mituo, Juan 1:12, very familiar kay nga verse of 1. Apan si bisan kinsa nga midawat og mituo kaniya kang Hesus, unsay buhaton sa Dios? Gihatagan niya og katungod nga mahimong anak sa Dios. So this privilege, kini nga privilege nga mahimong anak sa Dios is not available for everyone. Dili siya available nga privilege sa tanang tao. Kita lang nga mga nagatuo kang Kristo Jesus ingon nga manluluwas. Di ba ningon siya, si bisan kinsa nga midawat og mituo kang Jesus, gitagaan nagkatungod nga mahimong anak sa Dios. Kadto lang mituo kang Jesus. Ug baliko na to, kinsa mampud ang makatuo kang Jesus. Ang makatuo kang Jesus katong gingon sa Acts 13:48, ang katulang mga gi-appoint for eternal life ang makatuo. Ang katulang gipili sa Dios, pagtudingon sa nganong dili mo katuo nako? Tungod kay dili mo sakop sa akong mga sheep, dili mo akong mga karnero, mo nang dili mo maminaw nako. Wow. Mga igsoon, hinumdumi nga kaniadto kitang tanan mga ilo sa espirituhanon. Ubos sa mapintas nga pagdaog-daog sa sala ug ni Satanas. By nature, sa Book of Ephesians gihapon chapter 2 gisulti diha verse 1 to 3 nga kita kaniadto gitawag og children of wrath. Mga anak nga gikapuntan sa Dios, sons of disobedience. Ningon pag ni sa John 8:44, kita mga anak ni Satanas. Grabe kasakit no? And our future, only future, wala lain, kundi eternal judgment, eternal condemnation, ito sa impyerno. But, mo na itong dati, nature na to, sinful nature, spiritual condition na to before. But God, itong pili na tandaan, eager to display the glory of His grace. Gusto niya ipakita ang iyang grasya, immeasurable grace, abundant grace. Ni-intervene ang Diyos sa atong sitwasyon. Kay, familiar kita ng pagminintag adoption, di ba? Kabalo ta anak, ang concept sa adoption. Kaya di ba doon yung mga bata nga maluoy, mga kainumdumi sa asawa nakakita mi sa Jessica Soho. Nga doon ay bata nga nawala, yung mama na malingki, ang bata nawala, 5 years old ba? O 5 years old. Nawala siya niya, wala lagi makita siyang mama. Kunya kay namay nakita nga tao, gidala siya sa orphanage. Karon doon ay naluoy nga Australian nga maayo kayo, kung sa gibuhat, ilo, sama nato. Luoy kayo, gidaog-daog, luoy kay kahimtang. Hopeless, wala yung paglaom sa kinabuhi, bata.
Gi-adapt siya sa Australian. Karon nindot kay kinabuhi to sa Australia. Nadawat niya unsa ang blessing sa katong Australian nga kortahan pod dato. Maayo ni kahimtang karon. So mo nang concept nga kita kani adto. Anak ta ni Satanas nagsunod-sunod ta sa sala. Apan ang Dios to gipili tandaan. Ni-intervene ang Dios in our behalf. Instead nga kaniadto sa kangit-gita ningon sa Colossians 1, God transferred us from the domain of darkness to the kingdom of His Son. Gihimutan niyang sakop sa iyong pamilya. Wow! Through Jesus Christ, pinaagi ni Jesus, nahimutang mga adopted sons and daughters sa Dios. Dili na ta mga kaaway, dili na ta mga anak ni Satanas. According to the purpose of His will, sumala sa iyang kagustuhan o kabubuton. Kabubuton day sa Dios. Praise the Lord nga kabubuton sa Dios nga ikaw gako. Luwason niya. Dili lang aron mahimong matarong, kundi dili aron mahimong sakop sa iyang pamilya. Karon kay mga anak naman kita sa Dios. Aduna natay privilege, aduna natay katungod to call God our Father. Ang atong amahan kaniadto si Satanas, apan karon nahimo na tang mga anak sa Dios. Tol kay giadapta pinaagi ni Jesus Christ. Kini ang subok nga kamatuoran. Nagatuo ang mga tao nga ang tanang tao sa kalibutan mga anak sa Dios, di ba? Nagtuo ang tanang tao, ay mayroon man ta mga anak ta sa Dios, pero dili na kana tinuod, baka kana. Nga naman, kay mismo si Jesus mismo mababa ha? Ningon siya, giingnan niya ang mga tao nga nagsalikway kaniya ug sa iyang pagtulunan sa John chapter 8 verse 44. John 8:44, tanawa. Ningon siya, si Jesus ni nga pulong, sakit kay ni, pero si Jesus mismo ningon na ni. Ningon siya, ang yawa mao ang inyong amahan. You are of your father the devil. Grabe ka, sakita nga pagsulti na. Kamo, ang yawa ang inyong amahan. Ug kamo buot magbuhat sa mga tinguha sa inyong amahan. Dahil kung kinsa atong amahan mo, pwede atong sundon, di ba? Kung sa tinguha sa amahan mo, pwede sundon. So, ang mga anak ni Satanas, ang anak sa yawa, ang tinguha po sa yawa, mo pwede sundon nila. Kung sa may tinguha sa yawa, tanawang padayon. Siya mamumuno sukad pa sa sinugdanan. So, ug sa kamatuoran, wala siya magpadayon. Kay kaniya, walay kamatuoran. There is no truth in Satan. Ningon siya, kung siya magapamulong sa bakak, nagasulti siya sa iyang kaugalingon. Kay siya bakakon ug amahan sa bakak. The father of lies. Nakita ninyo? Nga si Jesus mismo nag-judge kanila nga mga anak sila sa yawa. Nga naman, masay rason. Tungod kay gisalikway nila ang kamatuoran. So ang tanan nga magsalikway sa ebanghelyo karong hapon manangyaw ming mga lalaki ron diri palibot makliyod. Kung gusto mo kuyog mo. Ang tanang mo salikway sa ebanghelyo nga among isangyaw unya posible dili siya pinili sa Dios. Anak siya sa yawa. Dili ako nagingon na si Jesus mismo niyo. Tanang isulti ni Satanas bakak. Ngano? Kay siya ang amahan sa bakak. Tanawa ang mga tao sa kalibutan. Nagkinabuhi sa bakak, di ba? Ug mas tuuhan pa nila ang bakak kaysa kamatuoran. For example, ang Biblia nagingon. 1 Timothy 2:5. Example ha? For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Isa lang ang tigpataliwala sa Diyos ug sa tao, si Kristo lang. One mediator ha?
Acts 4:12. And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. So, there is one mediator, there is one redeemer, there is one savior. Mao na kamatuoran sa Biblia. Pero unsay giingon sa Katoliko? Si Mary, the mother of Jesus, is gitawag og co-redemptrix. Kung saan ang co-redemptrix? Co-redeemer. Mangluluwas daw po siya, kauban ni Jesus. But pasabot, pwede ka mo doon ni Maria, maluwas po ka. I don't know kung mga Katoliko nasayod ba ni. Dili lang kay co-redeemer, si Mary sa lahat. Mediatrix. Co-redemptrix and mediatrix. Co-redemptrix means co-redeemer. Ang mediatrix is co-mediator. Gusto ka nga makadawat sa grasya sa Diyos? Gusto ka nga mabalik sa Diyos? Aduol kang Mary. Mary, Hail Mary, full of grace. Ano makabala ng linya? Ano siya pasabutan ha? Ano pasabutan ha? Sa Luke na, gikuha nila. Gi-change silang original version. Mary, favored by God, mo sa angel. Pero giilisan nila, Hail Mary, full of grace. Nga naman, full of grace, kaya si Mary po, able nga makahatag o grasya para maluwas ka. Nakapunta na. Tinuod na. Baka. Kasi nagtudlo na. Ang ultimate nagtudlo na, Satanas. Siya ang amahas baka. Pero mo, ikisunod sa kadaganan. Mano ang mga tao sa kalibutan? Only one deception. One deception. One deceiver, si Satan. One destiny. Eternal lake of fire. Pero ang kamatuoran, only one deliverer. Only Jesus Christ alone. Mao ni kamatuoran. Paminaw mo. Nako'y nabasa nga libro sa Katolik. Ilagi ni mismo ha. Di niya ito tumutumo. Sing na yung makadong Katolik maminaw sa itong mamatana sa itong Facebook channel. Ang title sa book, Devotions in Honor of Our Mother of Perpetual Health. Prayer ni. Niingon dito. Come then to my help, dearest mother. For I recommend to thee, kanang thee, karaan mo ko ng English, you na, karon nga bagong English. For I recommend myself to you. Ilisa lang ako ha, to you. Tanaw, next line, paminaw mo. Short lang kong ikuha. Ningin siya, in your hands, I place my eternal salvation. Kamu mga Katoliko, kabasa mo ni? Nga daang Katoliko kanito sa una. Kabasa mo ni? Nga book? Posible udaghang mga Katoliko, wala kabaluan eh. Yung sila, huwag mo yung simba ni Mary. Huwag ka masimba ni Mary. Huwag mo na gisulat sa inyong libro. In your hands, I place my eternal salvation. Kasi pasabutan na, Mary is a co-redeemer. Ningin pa siya sa lain nga lain. For you protect me, dear mother. I fear nothing from my sins. So, ako'y kahadlukan. Because you will obtain for me the pardon of them, nor from the devil, ako'y kahadlukan sa sala, sa Satanas. Ningon pagit siya, tanawang lain, ngilngig kayo, nor even from Jesus. Ako'y kahadlukan, sala, ni Satanas, bisan pa ni Jesus. Kaya ningon siya, nga naman, because by one prayer from you, Mother Mary, God will be appeased. Kangilgi ka na nga baka. One call away. Isa lang katawag si Mary, appeased ng Diyos.
mauni bakak. Mauni gisunod sa kalibutan. Apan ang kamatuoran, ang nagluwas na to, ang hinungdan nga nahimot ng sakop sa pamilya sa Dios. Gingon sa verse 5, tanong yung Bible balik, through Jesus Christ. Nahimo kitang mga adopted sons and daughters sa Dios. Dili pinaagi ni Mary. Wala ta makadawat sa grasya sa Dios pinaagi ni Mary. No, only Jesus Christ alone. According to the purpose of His will. Mao nga angayan lang gyud nga daygo nato ang Dios Amahan tungod kay giplano na din niya daan nga kita mahimong iyang mga anak pinaagi ng Kristo. Praise the Lord. Ikatulo, katapusan. Praise the Father, because of His glorious grace. Praise the Father because of His glorious grace. Daygo na to ang Diyos Amahan tungod sa iyang mahimayaong grasya. Kita nato na sa verse 6. Ngayon siya, to the praise of His glorious grace with which He has blessed us in the beloved. Ang beloved ha, si Jesus Christ. This is the ultimate purpose. Mao ni ultimate nga purpose. Ngano, or ultimate nga rason. Ngano nga, why God choose and predestined us. Nganong gipili tadaan sa Dios. Nganong gilain tadaan sa Dios. Gitakda nga mahimot ang mga anak sa Dios. Mao ni ang ultimate purpose. To the praise of His glorious grace. Kini nagpasabot nga ang kaluwasan nato, ang salvation is God-centered, not man-centered. Di ba? Ningon siya, He chose us. 3, He bless us. Verse 4, He choose us. Verse 5, He predestined us. For what purpose? Para sa tuwa? No. To the praise of His glorious grace. Aron daygon ang iyang mahimayaong grasya. So ang emphasis dinhi dili ang glory kundi ang grasya. Nga naman, to the praise of His glory, no. To the praise of His glorious grace. Ang object sa atong praise, dili ang glory ni God. Ang grasya sa Dios. Nga naman, ang kining glorious grace, but pasabot na. God's grace reflects His glory. Unang glorious grace. Nga ang grasya sa Dios ni-reflect ang iyang himaya. Okay. Kining ang key theme ang good sa Ephesians is grace. Di ba? Tanawa sa verse 7. 1:7. The forgiveness of our trespasses is in accordance with the riches of the divine grace. Sa Ephesians 2, favorite kayo na ito nga verse. Even sa mga bagong na-convert, bagong member sa church. It is by grace that we are saved. Di ba? Verse 8, for it is by grace you have been saved. Sa verse 7, to show, ang purpose sa pagluwas sa Ginoo, to show His immeasurable grace. Grace means unmerited favor of God toward man. Dili takos nga pabor sa Dios ngadto sa tao. Mauna ang grasya. Dili tatakos og angayan sa espesyal nga pabor sa Dios. Kinsa may angayan nato nga makadawat sa grasya pabor sa Dios. Nga ngilad matag kinabuhi. Walay angayan nato. Ang angayan nato impierno lang gyud. Unsa man day angayan sa taong makasala? Prisuhan. Di ba? Sabay ba angayan? Prisuhan. Lahi pag imong anak ipatay, mingon ka nga, ayaw na prisuhan. Okay na. Mga anak kaya ka? Imong anak ipatay, grape? Ano, okay na. Okay ra na.
Mo niya ngayon na to. Pero kita, tungod ni Jesus Christ, ang hustisya sa Diyos na satisfied. The wrath of God was satisfied. Kaya ang wrath of God, the purpose why Christ died, to absorb the wrath of God. Wala mawala ang hustisya sa Diyos. Giserve ang hustisya sa Diyos. Apan ang hustisya sa Diyos, wala niya giserve nato nga mga dili angayan. Adto niya giserve kay Jesus Christ. Ngayon Isaiah 53, siya ang gidakdakan sa kapungut sa Diyos instead kita unta. Dili ta angayan. Apan tungod ni Hesukristo, nahimot ang angayan. Only in Christ alone. In Christ alone, our hope is found. Ang Diyos nagbukbo sa iyang naghingapin nga grasya diha ni Kristo. Di ba niya siya? He has, sa verse 6, to the praise of His glorious grace with which He has blessed us in the Beloved. Gibalik na po niya, no? He has blessed us in the Beloved. Di ba niyo sa verse 3? Who has blessed us in Christ? Kita ninyo? Naa sa sulod. He blessed us in Christ. He blessed us in the Beloved. So, kining pagpili, gi-choose ta, gi-predestine ta, gi-bless ta, mo ng blessing, pero ang context, ang sphere is in Christ. Nasa sulod sa context, sa sphere ni Christ. So, God's salvation is unfathomable, immeasurable. Di gyud nato matugkad, dili nato masukod ang kaluwasan nga gihatag sa Dios nato. Ang grasya sa Dios. Sayunan ka, God save us from eternity to eternity. No usaw na to na pagsukod nga wala pa day gibuhat sa Dios ang kalibutan, gipili na tangdan, saan na pagsukod? Wala pa day gibuhat sa Dios ang kalibutan, gipili na tar mahimong iyang mga anak. Mauni ang hingpit nga rason nganong daygo nato ang atong Dios dinhi sa kalibutan ug hangtod sa kangturan. Unta mga igsuon, mauni ang rason sa atong pagmadasigon sa pag-alagad sa Ginoo. Mauni ang rason nga dili ta magluya-luya sa pag-alagad sa Dios. Mauni ang rason nga higugmao nato atong isig ka Kristohanon. Mao ni ang rason nga magkinabuhi ta nga balaan. Mao ni ang rason nga manangyaw ta. Kay maluoy ta sa uban. Kay wala man ta masabi kung kisa gipili sa Dios. Mao ta ni ang rason nga igsuon sa atong kadasig. Mao ta ni atong foundation sa atong Kristohanong kinabuhi. Mao ta ni ang atong hope. Maunta ni makahatag na itong joy. True joy. Real joy. Wala nakabasig atong kalipay unta sa mga material nga butang sa kalibutan. Nga kung mawala, mawadaan ta ni ana, mura ng tag, di nataganahan mo simba. Nagsakit ta ganing gamay, di na mo simba. Gawas ko na kay valid reason, of course. Sayod ang Diyos. Pero kung rason, dili valid sa Dios, gikapoy lang ka usa nga rason, basta dili valid sa Ginoo. Dili ba ni igo igsuon kamatuoran nagiluwas ta sa Dios before the foundation of the world? Kung tinuod mo nga na-experience kini kalawasan sa Dios, kalipay ni mo ang pag-alagad sa Diyos. Tinguhaon ni mo ang pagkinabuhi nga matarong. Balaan. Magkapahimaya kaniya. Yung sa Romans 12. In response, sa kadako nga kaluoy sa Diyos, kadako nga grasya sa Diyos kanato, usama na ngayon itong response. Romans 12:1. I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice. Mao nang kinahanglan atong buhi, atong kinabuhi, atong ihalad sa ditong kwarta.
Atong kinabuhi ang kinahanglan sa Dios. Unsa nga klaseng kinabuhi? Holy and acceptable to God, which is our spiritual worship. So kung nakadawat na ita sa naghingapin nga grasya sa Dios, sa mahimayaong grasya sa Dios, sa immeasurable grace of God, ang angayan ug dapat nga pagkinabuhi sa mga Kristohanon, sa mga tao nga nakadawat sa grasya nga moresulta sa kaluwasan, ang pagkinabuhi nga balaan, makapahimaya, makalipay sa Dios. I hope nga sa ato matag adlaw nga pinagkinabuhi, dili tungod kay ang pastor mo ni duk-duk na to nga pagkuan mo, pag trabaho mo, pag ngani mo ni unta natural na sa ato tungod kay grateful response nato ni tungod kinadawat na nato ang kaluwasan. Dili na kinahanglan nga makitaan pa sa atong kauban nga Kristohano aron magkinabuhi tang matarong, no. Bisan pag kita lang isa ang matarong, kita lang isa Kristohano na palibutan tag dili Kristohanon, dapat magkinabuhi tang balaan nga naman. Tungod sa grasya sa Dios, dili tungod sa pastor, dili tungod sa simbahan, ngalan sa atong church. No. Tungod sa grasya sa Dios, nga atong nadawat, nga mo hinungdan, nga naluwas ta. Unta, maulaw ta sa Dios, nga magkinabuhi ta nga dili makalipay niya. Ato lang tapul-tapulan ang Ginoo pag panahon na sa Ginoo. Mga igsoon, unta duman nato ang salvation is God-centered, buta sabot ang Ginoo dapat ang sentro sa atong kinabuhi. Ang Ginoo dapat ang mauna. Him first, ours later dapat. Not ours first, Him later. Buta sabot, iya dapat ang una. Later ng atua. Pero sa atua, kasagaran sa atua, mga itag pasaylo sa Ginoo, di sa nako, usahay sa atua, ang atong unahon, dili ang Dios, ang atuang ko galingon. Mo ba ni rason nga giluwas sa Ginoo? To the praise of you? To the glory of you? To the praise of His glorious grace. God-centered. Atong kinabuhi dapat paningkamutan na to. Kitang tanan, including me. Sa atong hununa, kasing maningkamot, di man ta magka-perfect, of course. Pero mahimo na to ang pagkinabuhi nga matarong if we walk by the Spirit. Gitagaan ta sa balang Espiritu Santo nga mo hinungdan, makakaya ta sa pagkinabuhi nga matarong magkapahimuot sa Dios. Galatians 5:16, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Pagkinabuhi, paglakaw diha sa Espiritu, aron dili mapatuyangan ang tinguha sa unod. Mao ni sikreto nato. Ang ato din kinabuhi ning kalibutan na, we need the Holy Spirit. Mo gani nga gihatag sa Dios ang Espiritu Santo nato. Mangayot tagtabang niya. How many times nga nangayot tagtabang sa Holy Spirit sa inyong prayer? Naka-pray ba mo nga, Holy Spirit, help me. Control my whole being. So that I may not gratify the desires of my flesh. Holy Spirit, help me. Dili na to kaya pag dili walay tabang sa balang Espiritu Santo. Pinaagi lang sa tabang sa balang Espiritu Santo. Wow, what a great blessing, no, sa Dios. Nagiluwas ta from eternity to eternity. Now, wala pa nato ma-fully nga ma-experience, ma-dawat ang full salvation. Wala pa tanin kalibutanan na ato sa tunga-tunga. Pero wala to pasagdi sa Dios. Ingon si Jesus, mas maayo sa inyo nga mubalik ko sa langit karon ipadala nako ang balang Espiritu Santo. Nga naman ang balang Espiritu Santo mo'y hinungdan nga nahimutang adopted.
Mo hinungdan mag-empower nato nga makinabuhi tang matarong nganong makasangyaw ta nga mainiton walay kahadlok tungod sa malang Espiritu Santo sama ni Stephen bisan gibato na nagsangyaw gyapon. Ta mga igsoon kini enough na ni pahinumdum ka nato sa kadako sa grasya sa Dios kanato. Daygo na to ang Dios matag adlaw. Ug maningkamot usab ta sa pagkinabuhi nga makapahimaya makalipay kaniya.